Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa ngayon ay dumako muna tayo sa nagaganap na kaguluhan sa bansang Ukraine na kung saan napaulat na pati ang bansang North Korea ay naroon na din ang mga sundalo upang suportahan ang Russia laban sa Ukraine. Mismo ang Estados Unidos nang nagsabi at nagkumpirma na ang Pyongyang ay nagpadala ng nasa 3,000 mga sundalo patungong Russia at ide-deploy ang mga ito sa Ukraine. Ikinabahala ito ng Estados Unidos at ng South Korea na sinabing bukod sa mga sundalo ay patuloy din palang nagpapadala ng mga armas ang North Korea sa Russia upang magamit ng mga sundalo nito laban sa Ukraine. Ayon sa Estados Unidos, ang nasa 3,000 mga North Korean soldier na pumunta ng Russia ay sasailalim muna sa pagsasanay bago sila tuluyang i-deploy sa Ukraine. We're traveling to Russia to fight against Ukraine. We're working closely with our allies and partners to gain a full understanding of this situation, but today I'm prepared to share what we know at this stage. We assess that between early to mid-October, North Korea moved at least 3,000 soldiers into eastern Russia. We assess that these soldiers traveled by ship from the Wonsan area in North Korea to Vladivostok, Russia. These soldiers then traveled onward to multiple Russian military training sites in eastern Russia, where they are currently undergoing training. Hindi sigurado ang Amerika kung sasabak ba ang tropa ng North Korea kaagapay ang mga sundalo ng Russia o maghihiwalay ng pag-atake ang mga ito. Pero malaki umano ang posibilidad na baka magsanib puwersa ang dalawang bansa sa pag-atake sa Ukraine. If they do deploy to fight against Ukraine, they're fair game. They're fair targets, and the Ukrainian military will defend themselves against North Korean soldiers the same way they're defending themselves against Russian soldiers. Hindi na lamang Amerika ang nagkumpirma sa balitang ito dahil ayon mismo sa South Korea at ayon sa kanilang hawak na ebidensya, nasa 3,000 mga tropa ng North Korea ang ipinadala sa Russia. Ayon pa sa South Korea, ang pagpapadala umanong ito ng North Korea ng kanilang mga sundalo sa Russia ay isang malaking banta para sa seguridad ng buong mundo. I have made it clear that the Republic of Korea will never tolerate this and will take necessary steps with the international community in accordance with the progress of Russia-North Korea military cooperation. Russian military has been recruiting a lot of North Koreans, and we have confirmed the fact that the Russian military has been educating them about various military equipment, including special training about how to operate unmanned aerial vehicles. Nanawagan ng South Korea sa North Korea na iatras ang kanilang mga sundalo sa Russia at tigilan na din ang pagpapadala nito ng mga armas patungong Moscow upang gamitin ang puwersa ng Russia laban sa Ukraine. Subalit maraming mga eksperto ang naniniwala na ang pagpapadala umano ng sundalo ng North Korea sa Russia ay hindi magiging bentahe ni Vladimir Putin, lalo pat kulang umano sa karanasan ng mga sundalo ni Kim Jong-un pagdating sa pakikipaglaban. Ang pinakahuling labanan na sangkot ang mga sundalo ng North Korea ay noon pang panahon ng Korean War mula taong 1950 hanggang 1953, mahigit sa 7 dekada nang nakakalipas. Maituturing ang North Korea na malakas na bansa pagdating sa kanilang mga armas, lalong-lalo na sa kanilang mga nuclear weapons. Subalit pagdating sa kanilang sundalo, wala pa umano silang sapat na karanasan upang umapak sa totoong labanan. Maaaring ang mga sundalong nakipaglaban noong Korean War ay wala na din sa serbisyo at ang mga natira ay mga bagong sundalo na hindi pa nakakasabak sa totoong tigmaan. Bukod sa kalidad ng mga sundalo, mahihirapan din ang mga sundalo ng Russia na makipaglaban at ilagay sa frontline ang mga sundalo ng North Korea. Bukod kasi sa wala pa silang karanasan sa totoong labanan, hindi din sila magkakaintindihan dahil hindi naman nagsasalita ng Ingles ang mga sundalo ni Kim Jong-un. Magiging malaking issue para sa dalawang panig ang komunikasyon lalo at ang mga sundalo ng Russia ay hindi din naman nagsasalita ng Ingles. Imagine niyo na lang kung paano nilang mamanduhan ang isa't isa kung puro senyas lamang ang kanilang gagawin habang niraratat na sila ng kanilang mga kalaban.
Hindi mapipilit ang mga sundalo ng North Korea na mag-aral at magsalita ng Russian dahil sa Ingles pa lamang ay nahihirapan na sila. At tiyak na mas uunahin nila ang pagsasanay na may kinalaman sa pagiging sundalo na sasabak sa isang digmaan. Hindi din naman mag-a-adjust ang puwersa ng Russia at mag-aaral magsalita ng Korean para lamang maintindihan nila ang mga sinasabi ng mga sundalo ng North Korea. Sa katunayan, isang recording ang nag-leak o kumalat sa internet. Ang recording na ito ay tungkol sa ilang mga tropa ng Russia na nag-uusap at tila nanggigigil sa kung paano nila kakausapin ang mga North Korean soldiers. Sa nasabing recording, maririnig na nagrereklamo ang isang Russian soldier kung paano nilang mamanduhan ng mga North Korean soldiers at paano nila bibigyan ng mga ammunitions at military kit ang mga ito. Едем с кем-то батальона К. Я говорю, ну он как раз по поводу батальона К рассказывал. Я говорю, а кто получает, говорю, на них оружие, боеприпасы? Мы, говорю, сухпайки, говорю. А кто, говорю, получает? Я говорю, насколько я слышал, получают бригады. Бригады, типа вы получаете. Maririnig sa recording na tinawag pang Chinese ng isang Russian soldier ang batalyon ng North Korean. Tila wala ding ideya ang mga sundalo ng Russia kung paano nila pakikitunguhan ng mga sundalo ng North Korea. Ang naturang recording ay na-intercept at nakuha ng Ukraine Intelligence Forces mula sa isang encrypted Russian transmission channel noong 23 ng Oktubre. Ayon din sa nakuhang audio, napag-usapan din na sa bawat 30 North Korean soldier ay magkakaroon ng isang interpreter at 3 senior officer na tila ikinadismaya din ng mga sundalo ng Russia na maririnig din sa audio. Noong nakaraang Hunyo, lumapag si Putin sa Pyongyang at ito ang pinakauna niyang pagbisita sa naturang bansa matapos ang halos 24 na taon. Talaga namang higit pa sa isang celebrity ang ginawang pagsalubong sa kanya doon. Noong nakaraang taon naman, si Kim Jong-un ang bumisita sa bansang Russia. Ang pagpapalakas ng alyansa ng mga bansang ito ay malaki pa rin ang kaugnayan sa nagaganap ngayong bakbakan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Nawalan kasi ng suporta si Putin mula sa mga bansang nasa West at kailangan niya ng mga bagong bansa na susuporta sa kanya. At ang North Korea ang kanilang nakikitang pinakamahusay na maaari nilang maging bagong kakampi laban sa Ukraine. Ang relasyon ng dalawang bansang ito ay nag-ugat maraming dekada nang nakakalipas. Nagsimula ito noong mga 1950s na pinangunahan ng lolo ni Kim Jong-un na si Kim II Sung. Mula noon ay mas lalo nang yumabong ang ugnayan ng dalawang bansa at sa kasalukuyan, ang relasyon na ito ay mas naging moderno at matibay. Sa katunayan ay nagpirmahan ng dalawang bansa upang mas mapatibay pa ang relasyong ito. Gaya na lamang ng kasunduan nila pagdating sa puwersang militar. Nangako ang dalawang bansa na mag-share sila ng mga military technology at ipinangako din ni Vladimir Putin na susuportahan niya ang North Korea sa oras na may mga umatake dito. Sa ngayon, ang mga armas ng North Korea ay may malaking tulong sa mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine. Idineploy na din ng Russia ang mga missiles ng North Korea sa Ukraine. At pati nga mga sundalo ng Pyongyang ay naroon na rin sa Ukraine upang suportahan ang Russia. Makikita na ang dalawang bansang ito ay tila mag-best friend subalit maahalata na parehong ang mga bansang ito ay may isang layunin at yun ay ang kalabanin ng bansang Estados Unidos. Para kay Putin, may tuturing nilang bagong kakampi ang North Korea na supplier din nila ng mga armas at mga sundalo. Para naman kay Kim Jong-un, malaki ang magiging tulong ng Russia upang mas maimodernisa pa nila ang kanilang mga military technology. Para sa West, ang bagong alyansa na ito ng North Korea ay isang malaking banta, lalo pa ngayon na ang mismong mga sundalo ng North Korea ang nakikipaglaban na para sa mga Ruso sa Ukraine. Subalit hindi pa din nakakasiguro ang marami kung hanggang saan ang magiging pagsuportang ito ng Pyongyang sa Moscow.